Yan mga idol, mga loads, mga boss. Yan, gagawa tayo ng tangke ng makina na diesel engine. Gagawin ko tong tangke. Ito ay yung tubo na ito ay PVC. Yan o, ganyan siya kakapal. Makapal siya sa ordinaryong klase ng PVC. Mas makapal ito. Hindi katulad yung mga ordinary na PVC, yung ganito, ayan o, manipis lang siya o. Manipis siya. Ito ay makapal. Kaya kahit sa di gasolina na makina, pwede itong gamitin kasi ito yung dati kong ginamit sa makina ko na di gasolina. Ngayon, yung tangke ko ay doon ko nilagay sa makina ko na diesel. Ito o, magtatabas ka lang ng ganito, tapos dito ilalagay, pinakalak niya bago lagyan ng takip. Ito bali aanuhin ko pa to sa apoy para mag flat siya, tapos ilalagay ko dito pinakatakip dito sa butas. Tapos ito naman yung paglalagyan ng gasolina. Pag maglalagyan ng gasolina, dito natin ilalagay yung bubutasan ko lang yan. Tapos ito dito siya ilalagay ganyan oh. Bali upload ko mga idol, mga boss, yung video na to kung paano ito buuin, kung paano gagawin siya na pang gawing tangke. Mas maganda ito, hindi ito kinakalawang. Ito yung pambutas ko na para dito sa takip. Tapos yung dito naman sa kabila, lalagyan natin dito ng yung sa papunta sa makina, yung anuhan ng hose, lagyan ng hose na papunta sa makina. Bali doon natin ilalagay. Bali ipapakita ko yung video nito pag gagawin natin. Okay mga idol, yan mga lods, ito na yung gagawin nating tangke. Ito yung mga gagamitin nating mga filter at saka yung sa daanan ng krudo papunta sa makina. Yan, bali yan yung mga yung takip ng langlangisan. Yan yung gagawin natin pantakip sa ating gagawing tangke. Yan. Bali sisimulan na natin kung paano ito buuin ang ating, ito pala yung stainless na tubo na pambutas natin diyan sa tangke. Yan, para mailagayan tayo. Yan, iinitin lang natin yung stainless na tubo. Yan, pagkatapos yan mainit, yung pag bumaga na siya, yan. Yan yung natin, pangbutas natin sa tangke. Pag bumaga na siya, yan, lang natin yan pag ganyan para mabutas siya. Yan, paglalagyan natin ng ng tangke, ng takip. Yan. Nabutas na natin mga boss. Ganun lang, lang na sa kalan. Tapos yung naman ng krudo, yan. Screwdriver lang kayo, initin nyo lang sa apoy, tapos yan yung pambutas. Madali lang yan lagyan ng butas. Tapos ito yung ating na initin natin kanina, na flat na natin yung gagawin natin pantakip sa ating tangke na tubo. Yan, diyan natin ilalagay sa butas. Yan. Bali bibilugan lang natin yan para ikabit natin yan na pinakatakip niya sa tangke. Yan. Bali tubo din yan na plastic galing na makapal. Yan. Okay. Ayan na yung yung naanuhan natin, nahulmahan natin. Bali tatabasin na lang natin yan ng grinder. Yan, ayan, tinatabasin natin ng grinder para madali nating makorting pabilog yung gagawin nating pantakip sa gagawin nating tangke. Yan. Mag-ano lang kayo ng grinder, yung cutting disc na bala. Yan yung ating pinapang panggayat diyan. Kasi kung gagamitan pa natin ng lagaring bakal ay matagal Matagal natin mabilog. Bali yan yung ginagawa ko. Cutting disc lang na may pero kung wala kayong grinder, gamitan niyo ng lagaring bakal. Kung wala kayong grinder, madali lang naman yan bilogin para maikabit natin sa gagawin nating tangke. So ayan mga boss, mga lods, ayan, nabilog na natin. Bali ilalagay natin yan dito sa ginawa nating tangke. Unahin nating ilagay yung pinakalak niya. Yan, ganyan, plaster lang natin na mabuti yung pinakalak. Tapos yan, pag na-plaster na natin,
Yan, i-testing natin yung takip kung okay na yan siya. Ganyan. Lalagyan natin yan ng allowance bago lagyan natin ng epoxy. Yan, yung Pioneer na epoxy yung ginagamit ko. Tapos yung unahin nating ilalagay doon sa tangke yung itong daanan ng krudo papunta sa makina. Yan. Babalutin lang natin lalagyan natin siya ng epoxy. Yung thread niya. Pagkatapos niyan, i-thread natin dito sa pinabutasan natin na tubo. Yan. Ihigpitan lang natin kasi may parang naka-thread na rin yan kasi malambot pa yan na malambot pa yung pagkabutas ko kanina bago ikinabit ko para may thread siya para mahigpitan natin ng maigi. Tapos lagyan natin ng epoxy para pag natuyo yung epoxy hindi yan siya tutulo. Baka isipin nyo mga boss ay baka bumigay yung epoxy na pandikit ko. Sa una kong ginawa na ganito ay hindi pa naman yan siya bumigay yung epoxy. Kahit nga sa di gasolina na makina, ganyan yung gamit kong tangke. Lalo na kapag di crudo na makina yung gagamitin nyo, gagamitin yung ganitong tangke na gawa sa sa epoxy lang yung pandikit, ay hindi yan basta-basta naglilik. Mas maigi to mga boss na gamitin kaysa sa tangke na yung lata na tangke, yung bakal na sa dati niya ay kinakalawang yun at saka nabubutas. Yung ganito subok ko na ito mga idol, mga boss, yung ganitong klase ng tangke na gawa sa PVC. Makapal ito na klase ng PVC. Ang size nga pala nito ay D4. Yan. Tapos yan, lalagyan natin siya ng pinakatakip. Diyan natin ilalagay yung krudo pag naglalagay tayo ng krudo sa tangke. Maghanap lang kayo mga boss ng yung langisan na na yung 1 liter na langisan. Putulin nyo lang yung pinakaliig niya. Tapos yan, yung may thread. Yan yung ilalagay nyo doon sa PVC na nilagay natin dyan. Tapos ikakabit nyo dyan. Babalutin lang ulit ng epoxy. Tapos para may thread siya na pinakatakip. Pag natuyo yan, maganda yan mga kantir. Hindi yan basta-basta natatanggal. At hindi rin basta-basta natutunaw. Kasi kapit yung epoxy na ginagawa natin. Yan. Linisin lang natin maigi. Tapos yan, tanggalin natin yung mga natira-tira na mga epoxy para magandang tingnan yung ating ginagawang tangke. Sa yung dati kong tangke na di gasolina, ang tagal na yon, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin sa aking diesel na makina. Kaya gumawa lang ulit ako ng ganito ng ganitong video para mapanood nyo. Sa gustong gumaya ay magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng ganitong tangke. Kasi kung gusto nating makatipid, kung mayroon lang din kayo dyan mga tubo na D4. D4 nga pa lang size nitong tubo na PVC. Yung makapal siya na PVC. Kung mayroon lang din kayo dyan, kaysa bumili pa kayo ng tangke na yung nabibili sa mga sa mga online, minsan yung natatanggap nating tangke ay mali yung pinapadala. May nag-order nga dito sa amin yung binili niyang yung gawa sa fiber, pagdating dito yung tangke na lata yung dumating ay palpak yung yung binili niya. Kaya mas maganda kung marunong lang din kayong gumawa mga boss, ganito na yung gayahin nyo, yung PVC. Sureball yan, walang walang palpak. Tapos lagyan nyo ng ito yung sa D5 yan na tangke na makina, yung pinaka-filter nya. Pag naglalagay tayo ng krudo, kasi may mga dumi-dumi yan yung sa sala ng dumi. Yung filter na yan. Ibali ilalagay natin dyan. Tapos ayan na yung pinakatakip nya, yan, ganyan. O, diba? Simple na yan gawin mga kanter. Sana makuha nyo mga idol kung paano paggawa. Yan. Bali na epoxyhan na natin yung takip at saka yan. Tapos pagkatapos nun, lalagyan din natin ng epoxy yung ginawa nating pinakalak nya. Kasi dyan natin ipa-plaster yung yung takip na ginawa natin, yung inano natin sa apoy, dinangdang. Yan, tapos yan lalagyan lang natin ng epoxy, paikot.
para yung mga ano, yung mga gap niya diyan sa loob ay matakpan ng epoxy. At saka kung halimbawa gagamitin na natin ito, halimbawa nakagawa tayo, bago natin ito gawitin, yung tuyong-tuyo na talaga yung epoxy, patuyuin natin ng mga 2 o 3 araw bago natin ilagay sa gamitin natin sa ating makina. Yan, bali papakita ko sa inyo kung paano ito ikakabit sa makina. Madali lang ito mga idol, kung paano ito ikabit sa makina, yung ganitong PVC. Yan. Subuko na ito. Matagal na akong gumagamit ng ganitong tangke. Kaya gusto ko lang din i-share sa inyo para kung sakaling gusto nyong gumawa ay meron kayong ideya kung paano gumawa ng mga ganitong DIY na mga tangke. Okay mga kanter, sana may natutunan kayo sa mga ina-upload ko mga video. So ayan, bali yung takip naman yung lalagyan natin ng ng epoxy. Yan, yung kanto niya, lagyan natin ng epoxy paikot. Yan, paganyan. Pagkatapos nating lagyan niya ng epoxy, bali ilalagay natin yan dyan sa takip. Yan, ganyan lang mga idol, mga lods. Sana nakuha nyo yung video. Thank you nga pala sa panonood nyo. Mga boss, paki-share naman yung aking video at paki-like na rin. Okay, alright. Papatuyo bilad ko muna sa araw para matuyo yung epoxy. Yan, ito lang nilagyan natin ng epoxy. Yung tip. Tapos ito. Yan. Yung kabila, hindi ko muna nilagyan ng takip. Patutuyuin ko muna yung epoxy bago ko lalagyan ng takip itong kabila. Okay, bibilad ko muna ng ilang oras sa araw. Yan. Yan o. May pangsalaan siya. Tapos na natin gawin. Tapos ito yung ilalagay natin, pinaka fuel filter doon sa kanyang sa papunta sa makina. Yan. Itong ilalagay natin, fuel filter. Okay? Pintura na lang ito ang kulang para magandang tingnan bago natin ikabit sa makina. Okay, so thank you sa inyong panonood mga lods, mga idol.